pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Galacia 1:1-5. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay, at ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo, na nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y Kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. Ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama, sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili para sa atin. Kalooban ng Diyos Ama na iligtas tayo sa lahat ng masama. Isinagawa niya ito nang ibigay niya ang Kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang mamatay para sa ating kasalanan. At ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang sarili dahil sa ating kasalanan upang tayo ay Kanyang mailigtas sa lahat ng kasamaan. Matapos na lubos niyang sundin ang kalooban ng Ama, siya ay binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa Kanyang kanan sa langit. Mula roon ay isinugo niya ang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ipinangaral ng mga apostol ang mabuting balita upang ang bawat sumampalataya sa Panginoong Jesucristo ay maligtas at maging banal. Awit 84:10-12. Ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Ang biyaya ng Diyos ay ang lahat ng mabuti na ginagawa niya para sa atin. Tayo ay nakilala niya ng una pa at Kanyang itinalaga na maging katulad ng Kanyang anak upang siya ay ating maging panganay na kapatid. Tayo na itinalaga niya ay Kanyang tinawag, itinuring na ganap at niluwalhati kasama ng Kanyang anak. Hindi niya ipinagkait ang Kanyang anak, kundi malayang ibinigay sa atin, at ibinigay ng anak ang Kanyang sarili upang tayo ay iligtas sa kahatulan at Kanyang gawing banal at mamuhay sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Tito 2:11-14. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng Kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa Kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Upang pakalinisin para sa Kanyang sarili. Ang Panginoong Hesukristo ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Siya ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Ibinigay niya ang Kanyang sarili alang-alang sa atin. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ginawa niya ito upang pakalinisin para sa Kanyang sarili, tayo na isang sambayanan na siya ang may-ari.
Marcos 10:42-45. Sila'y tinawag ni Jesus at sinabi sa kanila, "Nalalaman ninyo na ang mga kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila, at ang mga dakila sa kanila ang siyang nasusunod sa kanila. Subalit hindi gayon sa inyo, ngunit ang sino mang ibig na maging dakila sa inyo ay kailangang maging lingkod ninyo, at ang sino mang nais na maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami." Magpakababa. Ibig ng mga alagad na maging dakila higit sa isa't isa. Itinuwid sila ng Panginoong Hesukristo. Siya na anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang pagkadiyos at naging masuno rin sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Ginawa niya ito hindi upang siya ang paglingkuran, kundi upang ibigay ang kanyang sarili na maglingkod gaya ng isang alipin at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Tayo ay tinawag niya na maging kanyang alagad upang lubos na magpakababa, tumalikod at mamatay sa ating sarili at sumunod sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang layunin ni Jesus. Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili upang tayo ay tubusin sa lahat ng kasamaan at padalisayin para sa kanyang sarili, maging sariling pag-aari niya na masigasig sa paggawa ng mabuti gaya niya. Sa pagtanggap at pananampalataya sa Kanya, ay ating mararanasan na Siya na nagbigay ng Kanyang sarili sa atin, ang gumagawa ng mga ito sa atin. Tayo ay pakakalinisin niya, hahawakan bilang sariling Kanya, at pupuspusin ng alab at galak sa paggawa ng mabuti sa kapangyarihan niya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.